Magandang buhay, Sir Omar nga po pala ang inyong lingkod. Isa na naman makabuluhang pagtatalakay ang ating matutunghayan. Kaya halina, samahan niyo ako makapulot at matuto ng mga bagong kaalaman. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay naasahang makakasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwento, kagagamit ng wastong pang-uri sa paglalarawan ng iba't ibang sitwasyon, at mailarawan ang tauhan at tagpuan sa binasa o napakinggang kwento. Balikan muna natin yung nakaraan natin tinalakay tungkol din sa panghalip. Ano ba yung tinatawag natin panghalip? Ayon sa nakaraan natin talakayan, ito ay mga salitang humahalili o pamalit natin sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Halimbawa, ako, ikaw, siya, kani, kayo, tayo, at marami pang iba. Basahin natin ang bawat pangungusap. Piliin ang angkop na sagot sa loob ng panaklong o parenthesis. Unang bilang. Blank ang madalas naming kainin sa almusal. Kung ang iyong sagot ay ito, tama. Pangalawa. Blank beses ka na bang nakarating sa Maynila? Kung ang iyong sagot ay ito, tama ulit. Ikatlo. Tapusin mo na blank aralin mo para maaga ka makapagpahinga. Kung ang iyong sagot ay ito, tama ka ulit. Ngayon sa ika-4 na bilang tayo. Blank mo ipatong ang bag mo sa tabi ng akin. Tama, ang sagot ay dito. Natuwa ang blank nang marinig ang magandang balita. Ang tamang sagot ay lahat. Magaling. Sa araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa pang-uri. Ano ba yung tinatawag natin pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lunan, kilos, panahon, at iba pa. Kadalasan din itong ginagamit upang bigyang linaw o ilarawan ang pangalan. Halimbawa, si Nadia ay isang matalino mag-aaral. Ang salitang matalino ay naglalarawan sa pangalan na mag-aaral. Mapanganib ang coronavirus. Ang salitang mapanganib ay naglalarawan sa pangalan na coronavirus. Masigla ang mga batang kumakain ng sustansyang pagkain. Dalawang salitang naglalarawan ang ating mapapansin sa pangungusap na ito. Una, ang salitang masigla na naglalarawan sa mga bata. At ang pangalawa, ang masustansya. Ito naman ay naglalarawan sa pagkain. Ngayon, samahan ninyo akong basahin at pakinggan ang isang pabula na pinamagatang ang halaga ng pakikinig at pagsunod mula mismo sa panulat ng inyong lingkod. Pero bago natin tunghayan ang ating kwento, alisin muna natin ang mga hadlang upang lubos nating maunawaan ang ating babasahin at pakikinggang kwento. Narito ang ilan sa mga salitang ginamit sa ating pabula na bibigyan kahulugan natin ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Handa na ba kayo? Maraming buhay ang nawala dahil sa pandemya. Ang salitang may salungguhin ay ang pandemya na ginamit sa pangungusap bilang isang sitwasyon kung saan ang pagkalat ng malalang sakit sa isang lugar ay nagdudulot ng kapahamakan sa nakararami. Pangalawa, tanging ang pag-iingat at pagsunod sa mga doktor ang maaaring maging lunas na makagagamot sa karamdaman dulot ng pandemya. Ang salitang masalungguhit naman dito ay ang lunas na inilalarawan bilang gamot na papawi sa karamdaman. Pangatlo, malubha ang kalagayan ni Aling Marta.
sige na gumagaling ang karamdaman. Ang salitang malubha, kung ating susuriin, sa pangungusap ay ginamit bilang paglalarawan sa kalagayan ng isang tao, sitwasyon o pangyayari. Pang-apat, isinailalim sa lockdown ang buong bayan kaya't walang makapapasok at makalalabas upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang salitang lockdown, bagamat nasa wikang Ingles, ay tinatanggap na rin sa ating mga salita bilang paglalarawan sa kalagayan ng isang lugar kung saan ipinagbabawal ang paglabas o pagpasok dito. At ang huli, patuloy na tumatangi si Con dahil sa kalumputang kanyang nadarama. Ang salitang may salungguhit naman sa ating tuwing pangungusap ay pagtangis, na kung susuriin ay naglalarawan sa paraan ng pagpahayag ng nararamdaman ng isang tao kagaya ng kalungkutan. Maaari rin itong tawagin pagluha. Ngayon nabigyan kahulugan na natin ng mga malalim na salita sa ating kwento, halina't tunghayan ang ating pamulat. Ang halaga ng pakikinig at pagsunod sa panulat ni Ginoong Omar A. Limpiada. Ilang buwan na rin na nakalilipas mula na isailalim sa lockdown at ipagbawal ang paglabas at pagpasok sa munting bayan ng Malawig dahil sa lumalalang pagkalat ng pandemya kung saan isang maliit na pamayanan ng mga hayop ang naninirahan. Isa si Con sa mga nakatira rito na sadyang may pagkapilyong kuneho. Madalas siya makagalitan ng kanyang ina dahil matigas ang kanyang ulo at hindi sinusunod ang mga utos sa habilin nito. Con, anak, matuto kang makinig sa akin dahil para sa iyo ang aking mga sinasabi. Opo, inay. Kunwari nakikinig, ngunit patuloy sa paglalaro. Isang araw sa kalagitnaan ng lockdown ng buong bayan, ay nakita ni Con ang kanyang mga kaibigang sina Pong na isang makulit na pagong at si Oka, ang malikot na palaka, na patungong plaza para maglaro kahit alam nilang ito'y mahigpit na ipinagbabawal dahil sa kumakalat na sakit. Con, halika, sumama ka sa amin, maglalaro tayo sa plaza. Tawag ni Oka. Oo nga, tamang-tama at walang masyadong dumadayo roon. Dagdag pa ni Pong. Naku, hindi ba? Pinagbabawalan nga tayong lumabas dahil sa kumakalat na malalang sakit. Sagot ni Con. Ngunit mariin ang pagpupumilit ng kanyang mga kaibigan na siya ay isama sa plaza at kalaunay napapayag din naman. Bagamat may pagdadalawang isip ay nagpatuloy pa rin si Con at sumama sa kanyang mga kaibigan kahit alam niyang tiyak na siya ay mapapagalitan ng kanyang ina. At pagdating nga sa plaza, nagkasiyahan ng tatlo sa paglalaro, kasalamuha ang ilang mga nandoroon at di alintana ang panganib na maaaring mahawa sila ng kumakalat na sakit. Nang malaman ito ng ina ni Con, ay talagang nag-alala ito at hinanap siya kung saan-saan. At nang makauwi naman si Con, kasunod pa lamang ang kanyang ina na tila may kakaiba sa itsura. Maya-maya pa'y walang tigil na ang pag-ubo ng kanyang ina at tila nagiging malubha na at di nagtagal ay nawalan dito ng malay at bumagsak sa sahig. Sa takot ni Con ay agad ditong humingi ng tulong sa mga kalapitbahay. Saklolo, ang nanay ko po. Walang tigil sa pagsigaw si Con. Noong unay nagdadalawang isip ang mga kapitbahay na tumulong sa takot na mahawahan, ngunit may ilan ding nagmalasakit sa mag-ina. Pagdating nga sa pagamutan, napag-alamang dinapuan ng sakit ang ina ni Con mula sa lumalalang pandemya sa kanilang lugar. At dahil maedad na ito ay madali siya nakapitan sa saglit niyang paglabas para hanapin ang anak. Labis ang pagsisisi ni Con dahil sa pagsuway sa utos at habilin ng kanyang ina. Samantalang hindi pa lubos na natutuklasan ng lunas na makagagamot sa karamdamang kumakalat sa bayan. Kung nakinig lang sana ako kay nanay, hindi ito mangyari sa kanya. Bulong ni Con sa kanyang sarili habang patuloy na tumatangis.
Sige nga, tingnan natin kung talagang naunawaan natin ang lubusan ng kwentong ating napakinggan. Ngayon, ating sagutin ang mga katanungang nakapaloob dito. Una, ano kaya ang kalagayan ng bayan ng Malawi ayon sa ating papula? Ilarawan nga natin. Tama, ang bayan ng Malawi ay nasa ilalim ng lockdown dahil sa kumakalat na sakit dulot ng pandemya. Pangalawa, sino ang mga tauhan sa napakinggan nating pabula o kwento? Mahusay, ilan sa ating mga tauhan sa pabula ay sina Con, ang kanyang ina, Bong, at si Oka. Ano-ano ang katangi ang ipinakita ng ilan sa ating mga tauhan? Magaling! Si Con ay isang kuneho na may pagkamatigas ang ulo. Si Pong at Oka naman ay ang matalik na kaibigan ng ating bidang si Con na mukhang may taglay din na kakulitan. At syempre, ang mapagmahal na ina ni Con. Bakit to ba mahigpit na pinagbabawal ng paglabas sa gitna ng pandemya sa bayan? Tumpa, ito ay upang maiwasan na mahawa ang mga mamamayan sa kumakalat na sakit sa buong bayan dulot ng pandemya. Ano kaya ang naging bunga ng di pagsunod ng batang kuneho sa kanyang ina? Oo nga, dahil sa pagsuway ng batang kuneho sa kanyang ina ay napahamak ito. O, kung lahat na nabanggit na kasagutan ay kagaya ng sagot mo, binabati kita. Pansinin natin ang mga pariralang ginamit sa ating pabula. Yung kuneho, matigas ang ulo, makulit na pagong, malalang sakit, munting bayan. Tama, lahat ng ito ay naglalarawan. Pang-uri ang tawag natin sa mga salitang ginagamit upang ilarawan ang mga pangalan. Ilan lamang iyan sa mga salitang gamit natin sa paglalarawan. Ngayon, ating hanapin sa mga sumusunod na pangungusap ang salitang naglalarawan o pang-uri. Una, nababalot ng nakakatakot na kwento ang ating kagubatan. Tama, ang pang-uring ginamit sa pangungusap ay nakakatakot. Mabuti sa katawan ng pagkain na masustansyang pagkain. Kung ang iyong sagot ay mabuti at masustansya, tama ka ulit. Binati ng lahat si Joshua dahil mahusay itong umawit at tumula. Magaling! Ang tamang sagot ay mahusay. Isa sa mga katangian nating mga Pilipino ay pagiging bukas palad sa pagtulong sa kapwa. Ang pang-uring ginamit sa ating pangungusap ay bukas palad. Mababa ang bilang ng mga nagkakasakit sa bayan ng Malawi dahil sumusunod sila sa protocol. Kung ang iyong sagot ay mababa, tama ka ulit. Magaling ang inyong pinakita kaya naman binabati ko kayo. Ngayon, natutunan natin na ang pang-uri pala ay ginagamit natin sa paglalarawan ng pangalan, gaya ng tao, bagay, hayop, at mga lugar at pangyayari. Nawa ay marami tayong napulot at natutunan mula sa ating talakayan sa araw na ito.
Magkita-kita tayo muli sa mga susunod pa nating makabuluhang pag-aaral. Sir Omar po ang inyong virtual teacher. Hanggang sa muli, paalam!